Okay, magandang hapon po. Dito po tayo sa Deuteronomy chapter 18 verse 9 hanggang sa verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. When thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. Verse 10, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, or a charmer, or a consulter with familiar spirit, or a wizard, or a necromancer. For all that do these things are an abomination unto the Lord, and because of these abominations, the Lord thy God that drive them out from before thee. Tayo po ay manalangin. Panginoon, i-bless niyo po ang aming pag-aaral. Kayo pong mangunat magpala sa bawat isa. Salamat sa araw na ito. Pangunahan niyo po ang aming gawain na pinagkatiwala mo sa amin. I-bless niyo po ang aming pag-aaral. In Jesus' name. Amen. Ngayong umaga, ngayong hapon, ay pag-aaralan po natin why praying to the dead is an evil practice. Bakit po yung pananalangin sa patay ay isang masamang kasanayan? Siguro ngayon lang po natin maririnig po ito na bakit kinakailangan ninyong manalangin sa patay, at ito po yung naging kasanayan natin. At ang Biblia, in this age of grace, sabi po ng Bible, many are deceived by traditions that contradict the scripture. Marami na po ang nalinlang ng tradisyon. Ito po isang tradisyonal na ginagawa natin na tayo po ay nananalangin sa patay, para sa patay. Pero kailangan ba na dapat tayo ay manalangin sa patay o ipanalangin ang patay? Ayan. Ito daw po ay kontra sa salita ng Diyos. At isa po ito sa one of the dangerous and demonic practices today is praying to the dead, calling upon departed souls, saints, or even Mary for help. So this doctrine, yung katuruan na ito ay wala po sa salita ng Diyos. At ito po ay isang panlilinlang ng demonyo, at ito po ay it comes from confusion between Israel's prophetic program where departed saints were honored and the body of Christ mystery program where only Christ is our mediator. So praying to the dead is not act of faith. Yung pananalangin daw sa patay ay hindi po ito gawa ng pananampalataya. Dapat pa nga ipanalangin mo yung tao habang buhay pa eh. Hindi yung namatay na saka mo pa ipapanalangin. Ang pinapanalangin natin sa kanila, sana buksan ng Diyos yung kanilang puso, yung kanilang kaisipan, upang makita nila yung liwanag ng salita ng Diyos. Sapagkat tumamatay na ang mga yan, wala nang pagbubukas ng kaisipan para sa kanila. Alam niyo kung bakit? Ang kamatayan ay wala nang pagbabalik, huli na po kasi ang lahat. Kaya habang buhay tayo, dapat pakinggan natin ang salita ng Diyos para magbigay sa atin ng kaligtasang praktikal. Mga kapatid, kaya yung pananalangin sa patay ay hindi po gawa ng pananampalataya. It is not an act of faith. It is an act of idolatry. Ito daw ay gawa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. It is an act of idolatry. It is an act of unbelief. Ito ay gawa ng walang pananampalataya, directly oppose God's revealed truth for this dispensation.
So ito po ay opos. Pag sinabi mong opos, laban. Laban daw po ito, mga kapatid, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya tingnan po natin kung ano ba ang masasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa pananalangin sa mga patay. Why praying to the dead is an evil practice. Ito ay isang masamang pagsasanay, and why the true believer must pray only to the living God through the Lord Jesus Christ. So ang tunay na mananampalataya daw, mga kapatid, ay dapat lamang po manalangin sa buhay na Diyos at sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Wala na hong Ave Maria. Okay. Number 1, why praying to the dead is an evil practice. Number 1, the perversion of prayer. Perversion, kabuktutan ng panalangin. Ito daw ay kabuktutan ng panalangin. At medyo malalim po itong salitang kabuktutan. Ano po? Ang other word po rito ay depravity, corruption, wickedness. Ayan. Ito po daw ay laban sa pananalangin. Yung pananalangin sa tunay na panalangin. Ito daw ay laban sa tunay na panalangin, yung pananalangin sa patay para siya ay maligtas mula sa kamatayan sa impyerno. Actually, walang ganun na turo. Saan galing? Okay, mamaya na natin pag-usapan niya. Number 1, the perversion of prayer, ang kabuktutan ng panalangin. It twists. Binabaluktot daw nito ang tunay at layunin at direksyon ng pananalangin. Kung bakit kinakailangan hindi tayo marunong kung bakit kinakailangan hindi tayo dapat manalangin para sa patay. So, una, it corrupts the purpose of prayer. Ito daw po ay sinisira ang layunin ng panalangin. Kalain mo, mananalangin ka sa patay? Pakikinggan ka pa ng patay? Hindi. Dapat, pag manalangin ka, sa Diyos ka manalangin. Siya dapat yung direkta. Siya yung direct. Siya po dapat yung direksyon ng ating panalangin. Philippians chapter 4, verse 16. Philippians 4:16. Philippians chapter 4, verse 16. Anong sabi? 4:6, sorry. Philippians chapter 4, verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Huwag nga kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ngayon, binabanggit ba rito na kinakailangan tayong manalangin sa patay? Hindi. Kanino ba nakadirect yung ating panalangin? Sabi ng ating panalangin, Our Father which art in heaven, holy be your name, your kingdom come, thy will be done, in earth as it in heaven. Ano pa yung kasunod? Verse ito, give us this day our daily bread, and forgive us from all our sins, as we forgive those who sins against us. Ano pa? And deliver us from evil. Yun ang panalangin. May panalangin ba yun sa Yun ang pattern of prayer. Pero may panalangin ba sa patay dun? Wala. Kaya hindi dapat nating i-pervert yung prayer. Huwag nating baluktutin yung panalangin. Sapagkat ang panalangin ay binigay na ng Diyos sa atin yung plano nito, yung pattern nito, yung programa nito. Huwag natin i-corrupt, huwag nating baluktutin ang layunin ng panalangin. Prayer is directed to God,
not to men or spirits. Baka mamaya may nagkasakit sa inyo. O napanaginipan ko si Nanang. Sabi niya, punta daw ako sa sementeryo. Mag-aatang ako ron. Panalangin natin yung kanyang kaluluwa. Baka hindi siya natatahimik. Di ba? Mag-alay tayo ng bulaklak na worth 70 pesos. Wala naman problema dyan eh. Ang problema kung nagtirik ka na ng kandila at nanalangin ka. Tignan nyo mga kapatid. Praying to the dead changes devotion into delusion. Delusion kasi yan eh. Ibig sabihin, kapahamakan kasi natin yan. Hindi na tayo dapat makipag-communicate sa patay. Mamaya makikita natin ito sa verse. Sa pamamagitan ng panalangin na ito, yung pananalangin sa patay, it removes glory from the living God. Tinatanggal niya daw yung glory mula sa buhay na Diyos. Nanalangin ka, tatang, nanang, gabayan mo kami sa kabilang buhay. Ano yun? Hindi tao ang gagabay sa'yo sa kabilang buhay, ang Diyos. Ang gagabay sa'yo, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Yan ay isang kasinungalingan ng dyablo sa isipan natin para linlangin tayo sa mga bagay na masasama. So number 2, it is not only to corrupt the purpose of prayer. Pangalawa, it changes the pattern of prayer. Pinapalitan daw nito yung pattern. Alam niyo yung pattern? Anong Tagalog ng pattern? It changes the pattern of prayer. Halimbawa, gumawa ka ng cake. Ito yung pattern niya, Sister Joy. Ito yung disenyo. Ito, lagyan mo ng ganito. Lagyan mo ng ganyan. Lagyan mo ng 30 na kandila kasi 30th birthday na yung ano. Anong gagawin niya? Susundin niya yung pattern kasi yun ang pattern na gusto ng nagpagawa. Lagyan mo ng red horse. Yung kasing laki ng ano, ng tangke ng tubig. Babayaran naman siya eh. Anong tawag din yung tangke ng tubig dyan? Anong tatak nun? Best tank ang kalaki ng... Gumawa ka na ba ng ganong cake? Best tank? At least best tank. Ano? Pattern. Ganon din. So sabi, ito yung pattern na sinasabi natin kanina sa Matthew chapter 6 verse 9. After this manner, our Father who art in heaven, Christ Himself taught us to pray to the Father, pray to the Son, and pray to the Holy Spirit. No apostol, walang mga apostol na nanalangin sa mga patay or sa mga patay na propeta. Kahit nga si Moses, hindi sila nanalangin kay Moses. Nung sila namatay, kay Elijah o sino mang John the Baptist o sino mga propeta. Purgatorial and saint invocation prayers are religious inventions, not revelation. Ang purgatorio kasi, isa kasi ito sa nakagisnan natin na turo na wala sa Bible na kung ikaw ay mapadasal kailangan mayroong bayad. Operation Misa minatay. Magkano yung bayad, Tatay Eping? 50 per puntod. Kailangan mo bang ipanalangin yun? Patay na eh. Ano yan? Business mo kasi yan. Hindi kasi kayang galawin o baguhin ng ating panalangin o ng ating misa ang isang taong patay na. Patay na yan. Tandaan natin. Ano ba yan? Special? Ordinary? Hindi tayo naninira. Pinag-uusapan natin yung tama. Hindi para sirain yung pinanggalingan natin kasi makikita mo naman yung pattern ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ang tao gusto niya ng mali. Kung gusto niya ng mali, di sa mali ka.
O yung tama, dito lang. Hindi pwedeng, kailan pa naging mali ang, hindi kailanman naging tama ang mali, at mali ay naging tama. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. So yung pattern ng prayer ay makita natin kanina sa Matthew chapter 6 verse 9. And then the challenges, power of prayer. So perversion of prayer, nakita natin dyan kanina, it corrupts the purpose of prayer. Number 2, it changes the pattern of prayer. And number 3, it challenges the power of prayer. Kaya wag natin baluktutin yung panalangin. Kaya yung pananalangin sa patay ay isang masamang kasanayan. It challenges the power of prayer. Ang pananalangin daw sa patay ay hinahamon niya ang kapangyarihan ng panalangin. Huwag nating hamunin ang kapangyarihan ng panalangin. Ang panalangin, sabi ng Biblia, ay powerful. John 14:13-4. John 14, verse 13. John chapter 14, verse 13. Anong sabi? Whatsoever ye shall ask in my Father, whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Verse 14, if you ask anything in my name, I will do it. Pero hindi binabanggit dito, kapag humiling kayo sa Diyos, hihiling din kayo sa mga patay at ipanalangin ng patay. Walang ganun. Tama? Maliwanag ba, mga batid? Pero kung gusto nyo ring manalangin sa patay, di manalangin kayo. Ito, sasabihin ko lang yung tama. Para maitama ka, maitama tayo. Pero hindi naman dapat na manalangin tayo sa patay. Kasi hinahamon niya kasi ang kapangyarihan ng panalangin. So ang authorized lang, mga kapatid, ay in the name of Jesus. Praying to others weakens faith and hinders power. Yung pananalangin sa iba ay ito po ay nagpapahina sa ating pananampalataya at hinaharang niya ang kapangyarihan ng panalangin. True power, ang tunay na kapangyarihan ay manggagaling sa panalangin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya dapat tayo manalangin hindi sa pangalan ng pastor o pangalan ng propeta o pangalan ng sinumang tao o pangalan ng sinumang pari, kundi sa pangalan ng Diyos na buhay. Kaya ang pananalangin sa patay ay ito po ay perversion. Ito po ay isang kabaluktutan. Number 2, why praying to the dead is an evil practice. Number 2, the prohibition of the scripture. Ito daw yung pananalangin sa patay, prohibition of the scripture. Pinagbabawal daw ito ng salita ng Diyos. The Bible clearly forbids communication with the dead. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi o pinagbabawal niya na tayo po ay makikipag-usap sa patay, makikipag-communicate sa patay. Saan natin makikita yan? Binasa natin ito kanina. Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 12. Tignan nga nyo yan. Deuteronomy 18, verse 9 to 12. Sabi ng Diyos sa Israel, when thou art come into the land, now read, which the Lord thy God giveth thee. Bago kayo pumasok dun sa lupa na pinangako sa inyo, thou shalt not learn. Huwag nyong aralin. Huwag kayong mag-aral ng ano? To do after the abomination of those nations. Huwag nyong gayahin o gawin yung mga karumal-dumal na ginagawa ng mga ibang bansa. Ano ito? Verse 10, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire. Alam nyo ba ito? Yung iaalay mong anak mo, na lalaki o babae, sa apoy, Baal worship.
or that useth divination. O ikaw ay manghuhula. Maraming manghuhula dito sa YouTube sa ano yung mga false prophet na false apostle. Binabanatan ko talaga yan eh. Oh. Maraming mga false, mga maling ano ngayon, sabi ko, you are sheep, you are wolves in sheep clothing. Wala na lang sabihin, demonyo ka eh. Oh. Used divination. Bawal po yan, yung manghuhula. Observer of times. Nagmamasid ng pamamahiin, o encantador, or enchanter, or a witch. Alam niyo ang witch? Manggagaway, mangkukulam. Bawal yan. Number 11, verse 11. Or a charmer. Encantador ng ahas. Makita kayo yung mga religious group na umahawak ng ahas. Buti kung ahas lang, cobra pa naman eh. Yung nilalaro nila. Tapos may flute pinapasayaw nila yung anong tawag dyan? Yung ahas. Sa India, marami yun. Oh. Mamaya natuklaw eh. Nakikita mo ahas talagang sumasayaw din doon sa flute. Charmer. Consulter with familiar spirit. Oh. May mapasingan. Ano tawag yun? Pakita ka doon sa ano. Kasi ikaw natamay ka. Balatan yan, diabetes na. Marila, balatan na tamay. Kasi yung paa lumobo. Ang sakit pala yan very. Namaga yung paa, very ang tawag dyan. Or a wizard or necromancer. Yung mga nagpa-practice ng magic. Yung necromancer, ito po yun, sumasangguni sa mga patay. Verse 12, for all that do these things, ang lahat ng gumagawa nito, ng mga bagay na ito, ay isang karumal-dumal sa Panginoon. Ayaw ng Diyos eh. Karumal-dumal daw to sa Panginoon. It is an abomination to the Lord thy God that drive them out from before thee. At ito ay pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Kaya ang Biblia, the prohibition, ito ay pinagbabawal ng salita ng Diyos. The prohibition of the Scripture. The law forbids it. Ang batas ay pinagbabawal po ito ng batas. Kaya bawal po talaga. Necromancer, ito po yung pagsasangguni sa mga patay. Kaya nung October 31 pa lang, marami nang sumasangguni dyan sa sementeryo. Nasangguni kayo sa patay, yan problema. Matulungan mo ba ako? Mananalangin ka sa patay, anong gagawin mo? Magsisindi ka ng kandila. May dala-dala kang mama. May dala-dala kang papa. May dala-dala kang jin. Baka sagutin ka sa panalangin. May dala-dala kang mananalangin para sa patay. Di ba? Every week, pag nandiyan ako, nagko-construct nyo. Halos everyday may nananalangin. Matangit la, bichot tolay. Sono mabalin. Prayer for the dead. Sabi ko awan na makuha na niyan, tanatayin. Sus Mariose. Ang pagkakape, 500, kanne magdasal. Bawal na po. Necromancy ang tawag dyan. Ang necromancy o necromancer o pagsangguni sa mga patay, it is the sin of contacting the dead. Huwag ka na sabi ng Biblia, huwag mo nang kausapin, patay na eh. Nag-uusap pa ba kayo ni Tatay Adornay? Nanay Aseng? Baka mamaya, dalawin ka mamaya ang gabi eh. Kumusta ka Aseng? Ano yung problema? Sa ngayon nakabarong ka magkarela ka na. Di ba? Necromancy. God calls it abomination. Tinawag ito na karumal-dumal. It is not an act of devotion. When religious blesses
God condemns. Oh. Huwag mo nang kontakin yung patay. Magatang ka pa ba? Happy birthday in heaven. Kumukumukan yan. Oh. Sabi ng Biblia, bawal eh. Nakita nyo na bawal? Abomination daw. Karumal-dumal. O pwede nyo naman gawin kung gusto nyo. Oh. Bahala kayo ng Panginoon. Sampaling kayo ng Panginoon. So the law forbids it. Binawal ang batas. Hindi lamang yan. Hindi lang batas ang nagbabawal. The Lord forbids it. Ang Diyos ay pinagbawal din. Leviticus 19:31. Tingnan nyo po dyan yung batas. Leviticus 19:31. Nakita nyo na? Regard not them that have familiar spirits. Leviticus 19:31. Neither seek after wizards to be defiled by them. I am the Lord your God. Sino nagsasalita dyan? Ang Panginoon, nagbawal sa, huwag niyong balikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu niyang mga mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na nagpakahawa sa kanila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Bawal talaga yan eh. Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards. Praying to the dead invites demonic deception. Satan disguises himself as saints or Holy Spirits. God warns His people to seek Him alone. Pinagbawal ng Diyos na wag daw hanapin ang mga bagay na ito. The Lord forbids it, the law forbids it, and the light forbids it. Pangatlo, pinagbawal ng batas, law, pinagbawal ng Panginoon, the Lord. Number 3, the light, pinagbawal ng liwanag. Isaiah 8:19, the light forbids it. Isaiah chapter 8, verse 19. Anong sabi? And when they shall say unto you, sasabihin nga sa inyo, seek unto them that have familiar spirits, and unto wizard that peep, and that matter, should not a people seek unto their God, for the living to the dead? Mas magkapangyarihan ba ang mga bamang kukukulab na ito kaysa sa Diyos na nabuhay, na nagbigay ng buhay, di ba? Kaya yung liwanag, pinagbawal ng liwanag. Eh sinong liwanag? Ang Panginoon ng liwanag. Ang Panginoon Kristo. Kailanman hindi magkasama ang liwanag at saka kadiliman. Hindi magkasabayan. Kaya hindi rin pwedeng yung tama ay magiging mali at yung mali ay magiging tama. Kaya yung pananalangin, this practice replaces faith with foolishness. Yung kasanayan daw na ito ay nire-replace niya, pinapalitan niya yung pananampalataya sa isang kamangmangan. Kasi yun kasi ang ito kasi ang naitanim sa utak natin ng ilang libong taon na. Akalain mo yan ang pinangaral sa atin ng Spaniard 400 years. Akalain mo yan, 400 years na nasa... Kaya yung mga hindi sumasamba noon sa mga Diyos-Diyosan, pinapatay ng Kastila. Akalain mo 400 years? Kung ano yung sinasabi nila na kung ano ang reliyon ko, doon ako mamamatay. Ay, hindi ka pa nga nagsuri eh. Hindi pa mga tinigdan eh. Oh. Kung saan ka nadapa, doon ka babangon. Hindi ah. O paano ko may sunog? Ito na nga, sinusunog na nga ng buhay eh. Okay, why praying to the dead is an abomination? It is an evil practice. Number 1, because of the perversion of prayer, binabaluktot ang panalangin. Pangalawa, ito ay pinagbabawal ng
banal na kasulatan. Kaya nga yung pananalangin sa patay, bawal sa kasulatan. Bawal sa Biblia. Kaya kung may matay ng mga Kristiyano, huwag na kayo magpatawag. Hindi yung unbeliever ang magde-decide para sa Kristiyano na magpatawag kayo para mag-ano sa patay. Pastor, ito kasi paniniwala namin Ano gusto mong paniniwala? Ito kasi ang tradisyon namin, Pastor Ano bang mas mabigat? Tradisyon ba o Biblia? Di ba? Gusto mo pang dagdagan yung kasalanan ng taong namatay? Patay na. Hindi na yan magdadala sa kanya na papuntang langit. Huwag kayong magalit sa akin, mga kapatid, Tignan niyo Mark 7 and 8. Mark 7:9. May binabanggit ang Panginoon dito Anong sabi? And he said unto them, sinabi niya sa kanya, full well, ye reject the commandment of God. Nireject daw nila yung tinakwil nila yung utos ng Diyos. That ye may keep your own tradition upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Para mas gusto nila, mas mataas yung tradition na kinagasnan nila kaysa yung salita ng Diyos. Ano paniniwalaan mo yan? Kasi ang tradisyon galing sa demonyo yan Evil practice po yan, mga kapatid. Alam kong matagal na tayong alipin yan, 400 years from now on. Saan ba galing ito? Yung evil practice ng praying for the dead. Number 3, the pollution of paganism. Ito daw ay pollution. Alam niyo pollution? Anong pollution? Lason. May binalita kahapon, may isang lalaki yata kumain ng atang. Kahapon, ano nangyari? Nalason siya. Nangalakkan na yung atang kan sementeryo. Kinain niya yung dead ball. Nilagyan talaga ng lason. Masarap yung atang Bawal lang nga Kaya sinadya man o hindi, talagang Kaya evil practice yan Kaya mamaya iinom-inom ka dun, nilagyan na pala ng ihi yung soft drinks. Pwede, wow. Yan balatang AIDS na. Ako'y in love dahil sa'yo. AIDS. Kaya hindi mo alam kain ka ng kain dyan, ma-deadball ka na Pollution. Ito po ay lason ng paganismo. The pollution of paganism. Nag-originate daw ito from hidden idolatry. Nagmula daw ito sa mga hidden, sa mga pagano, not from divine revelation. Hindi daw ito galing sa turo ng salita ng Diyos. Saan nanggaling ito? Nagsimula po ito sa Babylon. By the rivers of Babylon. Nasa Bible yun. Where we sat down. Doon sila naalipin sa Babylon for 70 years. Yeah, we wept. We remember Zion. Yung Zion, yung kanyang pinanggalingan. Problema yung awit na yan. Binalaura nila. Ginawang sayawan ng mga, di ba? Pero talaga yan po, talaga pala ay awit natin. Sinners ko po yan. Mga kapatid. Jeremiah 50 verse 2. Talagang pinagpiestahan ng mga unbeliever yung na yan. Jeremiah chapter 50, nagmula daw yan sa Babylonian. Jeremiah 50 verse 2. Jeremiah chapter 50 verse 2. Anong sabi? Declare ye among the nations and publish and set up a standard, publish and conceal not, say, Babylon is taken, Bel is confounded, Merodach is broken in pieces, her idols are confounded, her images are broken in pieces. So makikita po natin marami silang mga Diyos-Diyosan at mga paniniwala. Dito po galing yan.
Mga kapatid, the saints replace the gods, but the deception remain. Kaya itong paniniwala nito, tumubo ito, nagsimula po ito, nag-origin po ito sa Babylon. Mga kapatid. At hindi lamang yan. Ito po ay nag-blossom. Ito po ay namulaklak. Nag-bloom, nag-blossom sa Roma. Hanggang ngayon, yung Roman Empire, yung Vatican na yan. Revelation 17, verse 4 and 5. Revelation 17. Verse 4 and 5. And the woman was arrayed in purple and scarlet color and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand. Meron ba kayo nakitang larawan, erbulto na golden cup in her hand? Na rebulto? Meron kayo nakitang ganon? Golden cup in her hand, full of abomination and filthiness of her fornication. Hindi ba yan yung Amerika? Liberty. Yung liberty? Na merong golden cup, na merong apoy. Ang sabi ng verse 5, and upon her forehead was the name written, Mystery Babylon. Amerika po yan. The great, the mother of harlots and abominations of the earth. Kaya makikita natin, yung Roman Church, it combined paganism with profession. Praying to saints became a profitable ritual, and Satan's masterpiece is religious deception. It will blossom in Rome. Hindi lamang yan. It blinds the religious. It began in Babylon, blossom in Rome, and blind the religious. Kaya inadapt ng mga religious. Talagang sila, nagpiesta-piesta ng Halloween party ang mga simbahan. Dumaan kami ng Annafunan kagabi, nung isang gabi. Medyo nangilabot ako. Kasi yung dinaanan namin ng October 31 ng gabi na yun, galing kami ng Apari. Talagang pinalibutan nila yung bilog na ganon. Pinalibutan na ng puro malalaking kandila at doon sila. Parang ang isip ko nung that time, nag-spirit of the glass ang Annafunan. Grabe to kako. Sino kaya ang kukontakin nilang Diyos ang mga ito? Ano kayang klaseng espiritu ang meron? At nananalangin yung pari, nakakakilabot. We are pray for the souls of the dead. We are here now. Come. Kung gumaganon yung pari. Ay naku, Santa Maria, Bulacan. Sabi ko, pinilisan ko yung talagang mo yung yung demonic practices eh. Akala nyo normal yun, hindi yun normal. Oh, abnormal. Kaya yung mga religious na nabulag sila sa ganong practices. O sige, gusto nyo mag-Halloween tayo? O, ilabas nyo yung mga costume nyo. Ilabas nyo yung white lady. Kung ano-anong mga klaseng dyan, bungo. Yung mga nakakatakot, sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, abstain from all appearance of evil. Hindi natin practice yan. Yung trick or treat, yung magmaskara kayo, kukuha kayo ng candy, tapos magtutuktok kayo ng bahay. Magbibigay kayo ng candy. Oo. Sa Amerika, normal na lang yan eh. Sa ibang bansa, normal na lang yan. Pero sa mga tunay na Kristiyano, hindi yan normal. Hindi dapat inaano ang Halloween. Hindi dapat sineselebrate ang death, ang demon, ang darkness. Baka uso yan, Brad, sa JIL, nung sila kanina. Lahat sila, ganyan. Baka mamaya sa mall, meron yan. O kahapon, o nung isang araw. Meron yan, mga
SM. Pumunta ko dati dyan eh. Best in costume. Demonyo. Halloween in costume. Ang mga Kristiyano hindi dapat sumasali sa ganyan. Yung kalahati katawan lang. Yung walang ulo. Labas ang pangil. Kaya sabi ng Biblia, hindi dapat tayo ma-blind o mabulag ng mga religious practice. 2 Corinthians 4:4. Kaya dito sa ating fellowship, dapat tinatama natin yung mali. Kasi walang nagtuturo ng tama eh. Anong sabi? In whom the God of this world. Sino yan? Sino yung God of this world? Sino yan? That is Satan. Anong ginawa niya? Hath blinded the minds of them. Hindi niya binulag ang mata mo. Nakakakita ka. Pero ang binulag sa iyo, isip. Kaya minsan, nakikipag-usap siya sa isip. Kaya yung iniisip mo, kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Kaya yung iba, dahil yung iba ay nakokontrol sila sa isip, naiisip na nila na magpakamatay. Gumawa ng masama, magdroga. Bakit? Binulag yung kanilang kaisipan. It blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Verse 5, for we preach not ourselves. Pag tayo lang mangaral, hindi sarili natin ang mangaral. Noon, ganito ako noon. Ngayon, wala na. Dead ball. Walang ganun. Hindi natin sariling pinaparal, but Christ Jesus the Lord. Kung anong ginawa ng Panginoon. And ourselves for your servants, for Jesus' sake. Okay, number 4. Why prayer for the dead is an evil. Number 4, the position of the departed. Ang kalagayan ng mga pumanaw na. Tama ba yun? Mga namaalam na. Mga namayapa. Rest in peace. Namayapa. O rest in hell. Ano ba ang kalagayan ng mga namayapa? The dead cannot hear. Ang mga namayapa na ay hindi na nakakarinig. Ang mga namayapa na ay hindi na nakakatulong. Gabayan mo kami. Mamaya, ginabayan kayo at tinabihan kayo gabi-gabi. Nakatulog ka pa ba? Kakalabitin ka, pero wala ka namang katabi. Sige nga. Tapos malamig ang hangin. Nakatulugbong ka, pero nakatingin na pala sa mata mo. Tinakot mo sarili mo. Meron yung pelikula ni Joey De Leon na ganito eh. Yung pinanalangin nila yung patay, bumangon talaga yung patay sa si kamatayan. So the dead cannot hear, help, or heal anyone. They are resting. Ang position ng ang kalagayan ng mga namayapa, they are resting. Sila ay nagpapahinga na. They are not responding. Hindi yan 911 para mag-respond sa'yo. No yan problemang umekan harapan ng pintuan mo alas 12 ng gabi. Magkalembang kanyan. Ako na betutulay. Nung nandyan kami sa Basi, merong old house dyan sa Araw Street, Japanese. Tuwing gabi, akala ni Pastor John, yung pastor namin dyan, kapatid ni Papa Ray, na nagbobomba yung yung poso mag-isa. Lumabas, awa na bituna, pero maririnig mo yung tubig na na bumubuhos. Alas 12 na may nagbobomba. Tinignan niya daw, wala namang tao. Wala rin patak ng tubig. Di wow.
Tapos dun sa loob ng bahay na yun, madilim, pero putad-tad ng salamin. Nakakatakot talaga. Yung bahay meron pa rin eh. Yung likod ng ano nila, Darna basketball court, meron bahay dito na nagibaw. Ginawa namin bahay sambahan nung araw yun eh. Pero ewan ko kung meron pa ngayon yun nung mga nagpaparamdam yun. Tapos may matanda doon na hindi mamatay-matay, 90 years old. Hindi nagsasalita, katingan ka lang ng ganyan. Diba? Ang hirap talaga. Pero nung unang tulog, hindi ko makatulog. Parang may kumakalabit sa akin na naka-smile eh. So ang kalagayan na they are not responding. They are resting, not responding. So no communication between the living and the dead. Baka mamaya nagsalita sa iyo si tatang, si nanang eh. Oh. Hindi, huwag na kayo maniwala. Ang mga namayapa kay Kristo ay na kay Kristo. Ang namayapa sa ang mga napayapa na hindi ligtas, nandun sila sa impyerno. Pero hindi na sila na nakikinig sa panalangin. Sila na ang nananalangin. Oh. Luke 16:26. Luke 16 verse 26. Di ba namatay yung ano? Yung rich man and Lazarus? Luke 16. Luke 16:22. And it came to pass, basahin natin, ready now, read. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Nung namatay yung rich man, saan? 23. And in hell, he leaped up besides being in torment and sit afar off, and Lazarus in his bosom. Yung mayaman, napunta sa impyerno. Pero yung mahirap, si Lazarus, dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Sinundo siya ng asang anghel. 24. And he cried and said, nagmamakaawa yung mayaman, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now is comforted and thou art tormented. And beside all this, itong mahirap, there is a great gulf fixed between us and you. There is a great gulf fixed, so that they would pass from thence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Verse 27, ano nangyari? And he said, ano yung ginagawa ng mga taong nasa impyerno? I pray thee therefore. Sino nananalangin sa patay? Yung patay ang nananalangin sa buhay. Hindi yung buhay ang nananalangin sa maliwanag ang Biblia. I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him into my Father's house. Ano yung kanyang panalangin? 28. Meron kasi akong 5. I have 5 brethren, that they may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Parang gusto mo pa mabuhay sa sementeryo para mangaral ka na may impyerno. 29. Abraham said unto him, sinabi sa kanya Abraham, they have Moses and the prophets, let them hear them. Nandito na yung salita ng Diyos. Pakinggan nyo na lang yung mga sulat ng propeta at sulat yung mga ni Moses at yung mga mangangaral. Baka kasama kayo dun sa anong tawag sa barangay, binibigay? Ayuda ng buhay na walang hanggan. Pakinggan nyo sila. Diba? Napakahirap. Akala natin yung buhay ang nananalangin sa patay. Pero yung patay pala ang nananalangin sa sana wag naman silang mapunta rito. Mahirap dito eh. O may 5 pa akong kamatid. O. Kaya ang Biblia, yung kalagayan ng mga taong patay, namamahinga, namayapa na sila. Hindi na sila nagre-respond.
Number 2, they are silent, not speaking. Ecclesiastes 9:5. Ecclesiastes chapter 9, verse 5. Anong sabi? Kita nyo na? Ecclesiastes 9:5. Ready now, read. For the living know that they shall, yung mga buhay daw, alam nila na sila ay mamatay. But the dead know not anything. Yung mga patay, wala na silang kinalaman dyan. Patay na yung katawan pero yung kaluluwa, ewan ko, kung mananahimik pa ba yan. Kaya ipaprete rayo kararwakan na tolay. Pero hindi naman sinasabi ipag-pray mo yung kaluluwa ng tao, hindi. Sabi ng buo ng Biblia, habang buhay pa, makinig. Neither have they any more reward, for the memory of them is forgotten. In loving memory of died. Ay born muna. 'Di ba? Ang pagitan ganyan lang. Born, died. We love you, but God loves you most. Rest in, di ba? Sino nang gustong magpagawa ng lapida? Buhay pa, Born pa lang ang ilagay mo, yung died, bala na yung magtik-tik dun kung anong hirap pa anong kamatayan. The dead know na anything. The dead cannot hear human request. Kahit humagulgul ka pa dyan, kahit lumuha ka ng dugo, hindi ka na yan matutulungan. So, nung bumangon yata, hinila ka sa libingan Their knowledge of earthly affair is over. Tapos na kasi. Yung kanilang kaalaman dito sa lupa ay tapos na. Only God hears the cry of His people. Sa mga Kristiyano, they are secure, not sympathetic. Sabi ng Philippians 1:23, to depart and to be with Christ is far better, sabi ng Biblia. Kaya mahalaga, mga batid. Kaya alam natin na ito po ay, pero marami pa sana ito, 7 ito Sa susunod na lang po yung 2. Akala ko matapos ko. Kaya una, why praying to the dead is an evil practice. Number 1, perversion of prayer. Pinabaluktot ang panalangin. Number 2, prohibition of the scripture. Bawal, sabi ng Biblia. Number 3, pollution. Lason ito ng pagano. Pang-4, the position of the departed. Yung kalagayan ng mga namayapa. They are resting, they are silent, they are secure. Lalo na kung Kristiyano. Kaya, huwag na ho kayo magtirik ng kandila sa puntod ng namatayan. Wala na po yun. Huwag na rin kayong mag-alay. Wala na rin yun. Tapos nilagyan nyo pa ng lason. Nadegdol pa yung kumain. Tapos magtangatangit ka pa bakan na Wala na. Wala nang communication. Tapos na. Habang buhay ka, nakakikinig ka, makinig ka. Hindi lang puro trabaho, makinig ka naman. Akala nyo ba yun? Kaya nawa, nagbigay sa atin ito ng aral. Kaya tayo po ay wakasan ni Brother Bener sa panalangin.